Amen. Buksan po ninyo ang inyong mga Bible sa Romans chapter 12. Ala, Pastor, Romans yan. Delikado tayo dyan, ha. Romans 12, verse 9 to 10. Sabi po rito sa Romans 12, verse 9 to 10, look at this. Do not just pretend to love others. Really love them. Hate what is wrong. Hold tightly to what is good. Verse 10. Love one another with brotherly affection. And I love this word. Bihira mo ito makita sa Bible. Outdo one another in showing honor. Let's read that again. Romans 12:9. Don't just pretend to love others. Really love them. Hate what is wrong. Hold tightly to what is good. Love one another with brotherly affection. Outdo one another in showing honor. I'd like to talk about on the subject, leading in honor. That's the title of my message, mga kapatid. Leading in honor. Leading in honor. Praise the Lord. You may be seated kung hindi pa po kayo nakaupo. Praise the Lord. Ano mga kapatid, bilang mga Kristiyano, we are to honor our God. We are to honor our God. Bilang Kristiyano, we should honor the authority. We should honor relationships that we have and many more. Alam nyo, dito sa mundong ginagalawan natin, lalo dito sa monumento, kaya nga monumento ang tawag dito kasi malapit kami sa monumento ni Bonifacio. At alam nyo mga kapatid, dito sa society ginagalawan natin, kapag ang isang tao ay dapat parangalan, pinapagawan siya ng rebulto. Yung mga tao po na may contribution sa ating kalayaan ay binibigyan ng monument. Patunay at paalala, dapat parangalan ng taong ito sa kanyang contribution kung bakit ang Pilipinas ay malaya. Pag ang isang tao ay dakila, may naiambag sa ating society. Kapag ang isang tao ay parte ng great cause, naging parte siya ng isang bagay na notable at tumatak sa history ng ating bansa, pinapalagyan natin ng monumento. Pero natanong ko ang aming sarili, kung mga honorable person nilalagyan ng monumento, paano naman ang iba? Paano naman ang mga taong pinakapag-aral? Mga taong hindi mayaman, mga taong sa tingin natin ay outcast ng society. Alam niyo mga kapatid, whether you believe it or not, whether you accept it or not, honor is a culture in God's kingdom. Ulitin ko po ulit. Honor is a culture in God's kingdom. And dishonor is a culture of the enemy. Ulitin ko po ulit. Honor is a culture of God's kingdom. At pansin niyo ito, dishonor is the culture of this world. Kapag dinidishonor natin ang mga tao in authority, hindi natin sila nire-respeto, hindi natin sila ginagala. Pag sinabi mong dishonor, ibig sabihin niyan, you are putting your needs, you are putting your wants, and you are putting your own care above others. Mas mahalaga sa iyo yung sarili mong kaligayahan, yung sarili mong convenience. Pero ito lang po ang sasabihin ko sa inyo mga kapatid. Do not expect blessing in the culture of dishonor. Ulitin ko ulit. Do not expect blessing in the culture of dishonor. Ang sabi ng 1 Peter chapter 2 verse 17, honor all people. Is that clear enough? Ang sabi ng scripture, hindi lang yung may mga naiambag. Kundi ang sabi dito, honor everyone. Parangalan ng lahat. Irespeto ang lahat. Love the brotherhood. Hindi to fraternity ha. Fear God and honor the king o honor somebody in authority. Pag sinabi mong ino-honor mo ang isang tao, yung iba siguro hindi masyadong makarelate. Sabi, Pastor, dati nag-aaral ako, hindi ako honor, hindi ako first, second, third. Hindi. Hallelujah. Pag sinabi mong pinaparangalan mo ang isang tao, when you honor somebody, it means that you treat them with high respect. Ganun lang kasimple. Pag sinasabi mong ino-honor mo, nire-respeto mo ng malalim ang taong ito. Pag ino-honor mo ang iyong magulang, you make them feel special. When you honor your pastors, when you honor your leaders, you make them feel love. Maramdaman nila na mahal mo sila, maramdaman nila na importante sila sa iyo regardless. Sabi ng 1 Peter 2, honor all people. Lahat ng tao kailangan nating bigyan ng respeto. Lahat ng tao kailangan bigyan natin ng pagpaparangal. Kailangan maramdaman nilang importante sila, maramdaman nilang may nagmamahal sa kanila kasi ang kaluluwa walang gender. Wala yang pinipili.
Amen? Pagdating sa kaluluwa, walang babae o lalaki. Lahat tayo pantay-pantay, mga kapatid. And when you honor somebody, kapag binibigyan mo ng parangal, honor is appreciation. Ulitin ko ulit. Honor is appreciation. And when you appreciate the person, you want them to know how much they mean to you. Kaya nga yung boyfriend mong illegal, kahit nga illegal yan eh. Pinaparamdam mo sa kanyang importante siya kahit na 2:00 na ng madaling araw at may pasok ka ng 6:00 ng umaga, nagpupuyat ka para sa kanya kasi gusto mong iparamdam sa kanya, importante ka, babe. Mahalaga ka sa akin. You let them know how grateful you are to them. Talagang grabe pagpapasalamat mo. Sa ibang tao, hindi ka nagte-thank you, pero sa babe mo, grabe. Thank you. Thank you po, babe. Thank you po sa care. Thank you po sa cake. Thank you po sa anniversary. Grabe maka-care. I don't care. And even our Lord Jesus Christ Himself in the gospel showed appreciation and honor sa mga taong hindi binibigyan ng karangalan. Alam nyo, in the Old Testament, in the scripture, mga kapatid, ang mga babae is considered second-class citizen. Amen? Ang trato sa kanila, second-class citizen. But when Jesus came, mga kapatid, nirestore ng Lord ni Jesus Christ ang value ng babae. Nirestore ng ating Panginoong Hesus na ang mga babae ay pareho lang ng mga lalaki, that you treat them with honor and respect. Remember the bleeding woman, yung dinudugo for 12 years. Walang pumapansin sa kanya, sinukuhan na siya ng ibang tao, pero ang Diyos, hindi siya sinukuhan. Remember the Samaritan woman. Yung Samaritan woman, mga kapatid, na may bad reputation sa kanyang society, kaya nga tanghali nag-iigib. And yet, mga kapatid, kahit siya may bad reputation, Jesus came, listened to her, and gave her an attention. Bakit? Honor is appreciation. You appreciate the person, mga kapatid. Kaya nga yung binasa nating text, mga kapatid, sa Romans chapter 12, ang sabi doon, huwag kayong magpanggap na mahal nyo ang isa't isa. Mahalin nyo talaga. Really love them, kagalitan nyo ang mali, at panghawakan ang katotohanan at ang mabuti. Verse 10 ulitin natin. Love one another. Napipiyok pa ako niyan. Love one another with brotherly affection. And I love this part, outdo. Pag sinabi mong outdo, para yung outrun, para yung outgive. Pag sinabi mong outrun, nauungusan mo yung kalaban mo sa bilis mong tumakbo. Pag sinabi mong outgive, pagdating sa pagalingan at paramihan ng nabibigay, ikaw yung laging nangunguna. At kaya sabi rito, gustong-gusto ko yung salita kasi outdo one another in showing honor. Kung nagpapaligsahan kayo sa medalya sa school, nagpapaligsahan kayo sa promotion sa trabaho, dito kayo mas lalong magpaligsahan. Outdo one another in showing honor. Although, yung outdo rito ay hindi sense ng competition. Pag sinabing outdo rito, pag sinabing outdo one another in showing respect, ang sinasabi dito sa Greek, take the lead. Take the lead. Ikaw ang manguna. Hindi ito paligsahan, pero kahit walang nagpaparangal sa taong ito, ako mauuna. Ano, kukuha niyo po ba yung sinasabi ko, mga kapatid? It's not a competition, but I'm taking the lead. Kung walang pumapansin sa kanya, ako ang papansin. Kung walang nakaka-appreciate sa kanya, ako makaka-appreciate. Kung walang nagte-thank you sa kanya, ako magte-thank you. Sa ibang translation pa nga, ang sabi doon, be the best at showing honor. Grabe. Kailangan, pagdating sa pagpaparangal, pagdating sa pagbibigay natin ng respeto sa ibang tao, tayo dapat ang pinaka-best. Hindi tira-tira ang binibigay nating oras, hindi tira-tirang atensyon, kundi yung ating undivided attention. Ibig sabihin, make the lead. Kaya nga, leading in honor. Dapat ang mga Kristiyano, we are always leading in honor. Kung ang mundo, ang culture, dishonor, ang mga Kristiyano will lead and will develop a brand new culture of honor. Kumbaga, ang mga Kristiyano hindi reactive. Ang mga Kristiyano proactive. Pag sinabi mong reactive, nag-react ka lang sa sitwasyon. So kapag ginawan mo ko ng masama, gagawan din kita ng masama. Pag ginawan mo ko ng mabuti, gagawan din kita ng mabuti. Reactive. Pero ang proactive, gawan mo ko ng masama, gagantihan pa rin kita ng mabuti. Bibigyan pa rin kita ng respeto. Bibigyan pa rin kita ng parangal. Bakit? Ang mga Kristiyano, mga kapatid, proactive. Even if that person doesn't show appropriate appreciation, amen, we will still honor and respect that person. Can you imagine? Imagine the world.
If everyone on this planet Earth, with an H, Earth, if everyone on this planet Earth will just honor one another, we of all people should be known as a Christian. We of all people should be known by honoring one another. Hallelujah. Write that in the chat. Honor one another. Honor one another. May sinasabi ba ang Panginoon sa inyo, mga kapatid? Are you learning so far? Parang sa tanggap niyo, parang wala na tayong pag-asa, Pastor. Sige, tapusin mo na yan. Hindi para sa akin yung message na yan. Atin na lang ako next week. Yung mga message sa akin, yung mga pang-breakthrough, mga miracle, yun yung mga message para sa akin. But you know what, mga kapatid? We have a moral obligation to honor one another. Commandment yan, hindi suggestion. Kasi ang mga tao, tingnan nyo to, ang mundong ginagalawa natin, napakadali sa ating mag-criticize ng gobyerno, i-criticize ang ating parents. You're not a good parent. You're not a good teacher. Hindi ka maganda, hindi ka mabuting kapatid. It's easy for us to criticize sometimes the people around us. But look at this. It takes Holy Spirit to love one another. It takes the Holy Spirit to honor one another. Amen? Naisip nyo, pasinin nyo, ang mundo ginagalawan natin, punong-puno ng dishonor. At ang malupit pa nito, mga kapatid, maraming tao, hindi na nga nagbibigay ng honor, nagdidemand pa ng honor. I-honor mo ko, pero ayaw nilang i-honor ang iba. Parang yung sinasabi ni Jesus Christ sa Matthew 23, they love the place of honor. Yung sa banquet ba? Gusto nila yung upuang pang ninong at ninang, yun ang upuan kagad nila. Because ako'y bisitang marangal. Pandangal, rather. Kailangan bigyan mo ko ng respeto at honor. And walang masama na bigyan natin ng respeto, pero madalas nagdidiman tayo ng honor, pero hindi natin kayang magbigay ng honor. Masyado kong mature para sa link up leader na binigay nyo. So, pwede bang sa iba nyo na lang ako assign? Nag-attend ako sa sa may welcome lounge. Parang mas magaling pa ako theological sa mga nag-welcome lounge ninyo. I think kailangan ko na ibang tao. I think kailangan humarap sa akin si Pastor Stephen. I think kailangan, because we are demanding honor, but we are not giving honor. Eh, mature ka pala, ba't di ka marunong mag-submit? Kasi ang alam ko, pag mature, nagsasubmit. Kahit pa mas bata sa kanya. Kahit pa mas may experience siya. Kahit pa mas may edukasyon tayo, mga kapatid. Kilala niyo si David? Bago naging hari si David, nag-submit muna siya sa flawed, insecure King Saul. Kung kayang mag-submit ni David sa isang insecure at hindi perfect na king, dahil sa kanyang faithfulness na mag-submit kahit hindi perfecto ang kanyang hari, pinagkalooban siya ng Panginoon, prenomote siya ng Panginoon. Hindi siya nag-demand ng honor, ibinigay niya yung honor. Amen. Sa mga takapaligid sa kanya. Amen. Are you following what I'm saying here, mga kapatid? Kailangan nating i-honor ang isa't isa. Utos yan, hindi suggestion. Ang sabi natin last Sunday, maging Barnabas tayo. Encourage one another. Ang sabi, love one another. Ang sabi, serve one another. Ang sabi, teach one another. Ang sabi, admonish each other. Be compassionate toward each other. Pero nakakalimutan natin, isa din sa mga utos ng Panginoon, honor one another. Amen. We need to be more respectful as a Christian. Kailangan natin bigyan ng parangal ang mga tao nakapaligid sa atin. Kahit di nyo type yung message ko, pag uwi ko, masaya pa rin ako. Kasi nagawa ko yung pinapagawa ng Panginoon sa akin. Huwag nating i-allow ang culture, huwag nating i-allow ang generation na ito na mag-develop ng culture of dishonor. Hanggat buhay tayo. Hanggat tayo ang Kristiyano. Amen? Let's do our best para hindi mamayani ang culture of dishonor. Watch out. I'm coming for you. I'm coming for you. Dati kayo pumupunta rito, ngayon ako pupunta sa bahay ninyo. I'm preaching. Okay? Watch out. I'm coming for you. Huwag nating i-allow, mga kapatid. Huwag nating hahayaan na ang generation natin ay makapag-develop ng culture of dishonor. Let me just say this to you with respect. Kung ang mga parents, inaalaw ninyo na hindi kayo galangin ng inyong mga anak. If the parents will allow that their children will dishonor them, if you will allow disrespect in your house, if the pastors will allow dishonor in the church, if the teachers are allowing dishonor in her digital classroom, if we will allow Hollywood to raise our children, if we will allow entertainment industry
to raise our children. Kung hahayaan nating TikTok ang magpalaki sa ating mga anak, kung hahayaan nating Mobile Legends ang magpalaki sa ating mga anak, kung hahayaan natin na mga anak natin hindi nagsisimba, kung hahayaan po natin ang anak natin laging nagmumura, mga anak natin laging nambabastos, laging nangungupit, guess what? 15 years later, yan ang magiging mayor ng ating lugar. 15 years later, yan ang magiging police officer, magiging CEO, magiging teacher. 35 years later, senador nyo na yan. 35 years later, presidente nyo na yan. Tapos after 35 years, magtataka tayo, what happened to our country? We allowed it. We allowed the culture of dishonor. We allowed the culture of not treating each other with respect. We build a culture out of it. We cannot blame the future generation because it's our job as a Christian to build a culture of honor. Hallelujah. Praise Jesus. Praise Jesus. Kaway-kaway sa lahat po ng mga magulang dyan. Kaway-kaway sa lahat ng mga teacher dyan. Kaway-kaway sa lahat ng mga anak dyan. Hallelujah. If you want to change the future, you should change today. Ngayon pa lang. Pastor, paano naman yung mga taong hindi ka respeto? Paano naman yung mga mean Christians? That's interesting. Yung mean Christian, parang oxymoron yan. Kasi dapat, di ba, pag Christian ka, hindi ka mean. Pero I've been in the church long enough para mapatunayang meron talagang mga mean Christians. Kristiyano sa biodata, pero hindi sila Kristiyano sa kanilang mga puso. Listen to me. God is so good to us for us to be mean. Sobrang buti ng Diyos sa atin. Creation pa lang, pinakita na ng Diyos ang kanyang kabutihan. Hindi ba kayo nagpapasalamat sa Panginoon yung araw, yung distance ng araw sa earth is enough para mabigyan tayo ng init pero hindi tayo masunog? Because His creation is perfect. Hindi ba kayo nagtataka na yung buwan, yung moon, yung distance nito sa ating earth is just perfect para maliwanagan tayo sa gabi pero hindi naman tayo high tide din ng malaki pagkagabi dahil may gravitational pull. Come on, science. Why? Because your God is so good. And just thinking about the goodness of our God, mahirap maging mean Christian kung ang Diyos natin ay naging mabuti sa atin. Pastor, paano namin itatrato itong mga mean Christian? Yung nasa ibabaw ng comment ko, mean yan. Yung katabi ko dito sa aming, hindi lang ako nakapag-amen sa'yo, Pastor, baka isipin niya, siya pinapatamaan ko. Pero marami po akong kilalang mean Christian. Bait-baitan. Pakitag nyo na, leave that in the comment. Tag nyo na, biro lang. Pero na-realize ko mga kapatid that those people who don't honor people are those people who don't honor God. If you don't honor your kapwa Kristiyano, the Christians, the people around you, it's hard for us to honor the Lord. Kapag ang lagi mong tingin, I was thinking, Pastor, nag-iisip nga ako, bakit nga ba marami pa rin mga Christians na mean? And then I realized mga kapatid, kaya mean tayo kasi hindi natin kayang irespeto ang Diyos. Mukhang, sa tingin, parang nire-respeto natin, pinaparangalan ng Diyos, but sa fasad lang yun, sa front lang yun. Pero ang alam mo, ang Diyos galit sa'yo. Mahirap i-honor ang Diyos sa tingin mo galit sa'yo. Okay, let me rephrase. It's hard to honor God that you know you cannot please. Ulitin ko ulit. It's hard to honor a God that you know you cannot please. At dahil hindi mo please ang Diyos in your own works, na-frustrate ka. At pag na-frustrate ka, nagagalit ka. At kapag nagalit ka, magagalit ka na rin sa iba. Kaya maraming mean Christians. Na-frustrate sila kasi hindi daw nila maparangalan ng Panginoon. Pag lumalapit sa Panginoon, itinatago nila ang kanilang tunay na sarili. Itinatago nila ang kanilang tunay na katayuan. So they are pretending to come to God. They are pretending na lumapit sa Panginoon para i-earn ang kanyang approval. Para tayo may spiritual mask kapag lumalapit tayo sa Panginoon. Pero alam niyo po ba mga kapatid, ang mask nag-work sa COVID, pero ang spiritual mask, it will not work to our God. Kasi alam ng Panginoon ang tunay na tayo. We just have to come to Him as we are, mga kapatid. And sometimes because of our frustration, nagagalit tayo, ang ending, nagagalit din tayo sa ibang tao. Pangalawang naisip kong dahilan, kung bakit may mga mean Christian, because I believe that hurt people hurt people.
Come on. Hurt people, hurt people. Hurt people, hurt people. Ang mga taong nasasaktan, madalas mananakit din. May kilala po ba kayong ganyan? Comment down below. Hindi ko alam kung gusto niyo itong message na to. Parang pakiramdam ko, wala. May mga taong hindi makapagbigay ng honor kasi hindi naka-receive ng honor mula sa ibang tao. Naranasan niyo na po ba mga kapatid na kahit na kayo'y nasa church, nakakaranas pa rin kayong masaktan? Some Christians are hurt on holy ground. Hurt by people with Bibles in their hand. Pero hindi porke may Bible ka sa kamay, ay may Diyos ka sa iyong puso. Hallelujah. Kaya marahil maraming taong hindi makapagbigay ng respect sa ibang tao is because parang hindi ko naman naramdaman yun na ibinigay ng ibang tao. At dahil ikaw nasaktan, dahil ikaw na napabayaan, feeling mo hindi ka na-appreciate, yung ibang tao hindi na rin natin gagawin niyo. Minsan pa nga, ginagamit mo yung scripture para saktan ng ibang tao. The scripture is never meant to hurt people, but to help people. Bakit mga kapatid? Gusto nating i-honor ang isa't isa. Sometimes, mahirap lang kasi hindi naman siya ka-honor, pastor. Pero listen to me. Listen to me. Paki-tweet to, paki-Facebook to, paki-Instagram. Mamaya after the service. We don't just honor the honorable and value the valuable. Okay? Ang utos sa atin, honor one another. Okay? And I understand. May mga parents na irresponsible. I understand. Hindi lahat, pero meron. May mga parents na abusive. Pero kung abusive man sila, kung ang parents man natin ay irresponsible sa ating paningin, kasi hindi ka pinayagan sa field trip so irresponsible. So kung ang parents man ay abusive, ang parents man natin ay feeling natin irresponsible, just honor their position. Magulang mo pa rin sila. Buti pa nga yung boss natin Hindi mo nga gusto yung boss mo, pero at some point, may respect ka pa kahit konti. And yet sometimes, sa mga pastors natin, sa mga leaders natin, sabi ko nga noong Sunday, hindi naman fair na sinisinsaw natin mga leaders natin. Hindi naman fair na nagmamalasakit lang ang ibang tao sa atin, pero tayo, iniiwas natin ang ating sarili. God is not teaching us, abusive sila, irresponsible sila. God is not teaching us to accept sin, but God is teaching us to accept one another. God is not teaching us to love sin, but God is teaching us to love one another. To encourage one another and to honor one another. Again, kaya ang sabi sa Romans 12, huwag kayong mag-pretend na mahal nyo ang isa't isa. Mahalin nyo talaga. Hate what is wrong. Panghawakan ng mabuti, panghawakan ng katotohanan, mahalin ang isa't isa at i-outdo nyo ang isa't isa pagdating sa pagpapakita ng parangal. Sino-sino ba ang dapat natin parangalan, mga kapatid? Number one, you should honor your God. Honor your God. Above all else, honor the Lord. Amen. I think I cannot emphasize this enough. Sinasabi ng scripture sa atin na dapat nating parangalan ang ating Panginoon. At kapag ang Diyos ay ating pinaparangalan, when we honor God, we give them our high respect. We give God our high regard, our reverence, our admiration, our adoration, our awe and praise. Kaya pag nagpupuri ka, talagang grabe makapagpuri sa Panginoon kasi alam mo, amen, na ang Diyos na sinasamba mo ay karapat-dapat lang. Minsan may nagtanong sa akin, Pastor, bakit ba kailangan magpuri sa Panginoon? Pastor, ba't kailangan ba magpasalamat sa Panginoon? Pastor, ba't kailangan bang parangalan ng Panginoon? He deserves it. He created you. You owe that to God. And God deserves it. Yung nga lang, sabi rin ni Jesus Christ, may mga tao, they honor me with their lips, but they don't honor me with their heart. Sa panlabas, parang pinaparangalan ako kapag nakapagtaas ng kamay, grabe, ang taas, abot ng second floor. Pero ang kanilang puso kaya talaga ay nagbibigay parangal sa ating Panginoon. God deserves our praise. Huwag mong tipirin ang pagpupuri. Amen? Kapag tayo umaati ng online service, 1.5 hour lang yan, huwag mo nang tipirin. Huwag mo nang gawin 30 minutes lang. Kung kaya mo, 1.5 hour. Bakit? Para sa Lord yan You honor God. You give God your high regard, your adoration, your admiration. Kayo po ba'y impressed sa Panginoon? Do you adore God? Do you give God your high regard? Yes, Pastor. Yes, why? Because we know God deserves it. Huwag tayong tumulad sa iba, mga kapatid,
na ang pagiging Kristiyano lang ay hanggang makatanggap ako ng miracle. You are believing God for miracle. Pero alam niyo mga kapatid, kapag kaya mong mag-antay sa timing ng Diyos, honor na rin yun. Pinaparangalan mo ang kanyang timing, nagtitiwala ka na, nanampalataya ka na mas may alam ang Diyos sa atin, na ang plano niya ay higit na mas maganda kaysa sa atin. Honor your God. Pangalawa, honor your marriage. Honor your marriage. Right? Sa scripture, paulit-ulit sinasabi, wives, submit to your husbands. Sinasabi ng scripture through Apostle Paul as well, husbands, you should respect your wives. Honor one another. But I love this verse in Hebrews 13. Malinaw na malinaw, sabi ng Hebrews 13 verse 4, give honor to marriage and remain faithful to one another in marriage. Wow. Babe, sa'yo lang talaga ako forever. Utos ni Lord, remain faithful. So, hindi tayo kasal pag magkasama lang tayo kasi, I love you. With all my soul, my lungs, my toes, my knees, my shoulder, my head. I love you. With all that I am, with all my being. Because that is what God is commanding us. Ang mag-asawa, nagbibigay ng respeto sa isa't isa, hindi nagpapaligsahan. Mas malaki sweldo mo sa akin, o dapat ako respetuhin mo. Now I know, kami ni Jenny will be celebrating our 8th-year anniversary on October 11, okay? Bata pa kaming kasal, bago pa lang kaming kasal, pero we have been in this business long enough para i-assure kayo mga kapatid na sa pagsasama, para mas tumagal man lang kahit at least 8 years, kailangan nyo ng respeto sa isa't isa. Hindi mo dapat nakikita ang asawa mo na kompetisyon. Dapat ang nakikita mo sa kanya yung success ng asawa mo, success mo din. Kasi kapag hindi mo nakikita na yung success niya ay success mo din, is a competition. And competition is a great recipe for unhappiness. You will never be happy when you always compete with them. We should complement each other, not compete with each other. Na-realize ko sa aming pagsasama ni Jenny, mga kapatid, that sometimes, yung ability mo to handle your emotion, to show your respect to your wife is very important as well. Do you agree with me, mga kapatid? Alam niyo, mayroon akong isang principle, pinaganda ko lang ng konti yung phrasing, pero alam mo, minsan, hindi lang to pang may asawa, kahit saan naman halos, importante ito that saying what you think before thinking what you say is dangerous. Saying what you think before thinking what you say is dangerous. I'll give you time. Think about that. Saying what you think before thinking what you say is dangerous. Maturity is the ability to handle our emotion. Pastor, ginalit niya ako eh. Kailangan sabihin ko lang sa kanya yung dapat. Now, there is an appropriate time for everything. Do you agree with me, mga kapatid? Dapat lahat ng nasa isip ko, Pastor, sinasabi ko sa kanya, malayang bansa to. This is a free country, and I'm a free man. Oh, malaya ka pala eh. Bakit hindi mo makontrol? So kung hindi mo makontrol, hindi ka talaga malaya, bound ka. Freedom has the ability to control. Amen? What I'm trying to say is this, God has commanded us to give honor to our marriage. I know, your husband is not perfect, your wife po is not perfect, but at least honor the marriage. Amen? And allow the Lord, I say this respectfully, allow the Lord. He's a God of turnarounds. He can turn it around. Amen? Just remain faithful to Him. Honor your God. Honor your marriage. Number 3, honor your parents. Wala na. Lahat ng youth, leave the chat. Leave the chat. Ano sabi ng scripture? Exodus chapter 20 verse 12. Parte ng 10 commandments, seryosong-seryoso si Lord. Honor your father and your mother. Tontuwa yung mga magulang nito na ikinig. Tapos yung anak nila, katabi nila. Kinig ka, para sa iyan. Honor your father and your mother. Ano daw ang purpose pa? Bakit? That your days will be long in the land that the Lord God is giving you. And by the way, hindi lang to ang isang verse na nagpapatunay sa commandment at promise na ito. Isa ito sa mga commandment na may pangako. Longevity. Mahabang buhay.
So sa totoo lang mga kapatid, hindi pansit ang nakakapagpahaba ng buhay. You want longevity? Ang sabi ni Lord, honor one another. Meaning, okay, let me just say this. Ang relationship, nagtatribe yan when you honor one another. Okay, let me establish this. Ino-honor nyo ba ang Diyos? Ino-honor nyo ba ang asawa ninyo? Ino-honor nyo ba ang mga boss ninyo? Ino-honor nyo ba ang inyong magulang? Di ba when you honor God, you honor His Word? Totoo ba? When you honor God, you honor His Word. Ibig sabihin mga kapatid, when you honor your husband, you honor His Word. Kaya mo nasasabing pinaparangalan mo siya, may bigat siya sa'yo. Kasi pag sinabi mong you honor the person, you give importance eh. Mahalaga siya sa'yo. Yung kanyang sinasabi, may bigat, may dating, nakakapagpasunod sa'yo. So, do you honor God? Yes, Pastor. Do you honor His Word? Do you honor your husband? Yes, Pastor. Do you honor His Word? Kasi when you honor somebody, pinapakinggan mo ang kanyang sinasabi. So, may challenge ako sa inyo mga kapatid. Isipin ninyo sa inyong buhay ha. Mag-isip kayo ngayon. Bigyan ko kayo ng mga 20 minutes para mag-isip. Tagal nun, Pastor ah. Sino yung tao na kapag nagsalita, may bigat sa'yo? Isip ka lang. Sino yung mga tao na kapag nagsalita sa'yo, may bigat? Yung napapasunod ka talaga, may honor ba? You give importance. Because when you honor the person, yung kanilang salita, may bigat yan. It carries weight. Unfortunately, here you go. Pwede ba kituloy? Okay. Unfortunately, mas may bigat pa yung salita ng kaibigan mo kaysa sa nanay mo. Right? Think about this. Si nanay mo ang nagdala sa'yo sa tiyan niya. Sa sinapupunan niya for 9 months. Si nanay mo ang nag-alaga sa'yo. Si nanay mo at tatay mo ang nagmalasakit sa'yo. Napuyat yan sa pagpapalaki sa'yo. Milyon na investment niyan sa'yo. Milk tea pa lang. Okay? Magulang natin ang nagpaaral sa atin. Tapos, mas may value pa yung salita ng kaibigan mo for 11 months sa magulang mo na nagpalaki sa'yo mula pa nung bata ka. Paano ko nasabi? Think about this ha. Okay lang pumasok sa bahay? Okay lang? Okay. Pag sinaway ka ng kaibigan mo, sumusunod ka agad. Pero pag magulang ang nagsasaway sa atin, ayaw natin sundin. Okay, kung di nyo type yung preaching ko, mag-pretend na lang kayo na gusto nyo to. Pag sinabi ng magulang natin, okay, tingin nyo ha, pag sinabi ng magulang, matulog ka na. Walang kikilos dyan. Para kunwari tulog. Pero kapag si babe ang nagsalita, babe, pwede ba sleep na tayo? Ikaw naman, syempre naman babe, ikaw pa malakas ka sa akin eh. 2 months pa lang kayo niyan. Mas may bigat pa yung salita ni babe kaysa salita ng mga, something is wrong. Yan, tahimik na yung mga youth. Tingnan mo yung mga aktibo sa comment, mga nanay. Okay, pag sinabi ng magulang, maghugas ka ng pinggan. Ito pinaka-basic na trabaho talaga yung paghugas ng pinggan. Come on, church. Kahit paper plate, tinuhugasan. Hallelujah. Nagmamadali ba kayo? Wala pa ako sa kwarto nyo, papasok pa tayo mamaya. Tingin nyo mga magulang, pag nagsabi ng magulang natin, maghugas ka ng pinggan. Anong sagot ng mga anak minsan? Ako na naman? Kaninang umaga ako na, Nay. Pwede bang sa susunod ikaw naman? Pero kapag si girlfriend, sinabi ni girlfriend, pwede ba babe, ikaw maghugas? Babe, basta para sa'yo, kahit ano pa yan, kahit gaano kahirap, ibibigay ko sa'yo. Tingnan nyo paghuhugas ng pinggan, hindi kaya, pero kahit gaano daw kahirap. Niloloko ka lang yan. Itag nyo nga yung mga kaibigan nyo, may mga boyfriend na illegal, sabi mo, niloloko ka lang yan. Ibibigay daw ang lahat. Willing daw mahirapan para sa iyo. Willing mahirapan para sa iyo. Pero yung paghuhugas ng pinggan, nahirapan pa. Ibig mo bang sabihin, ino-honor mo ang magulang mo pero walang bigat ang sinasabi nila sa iyo? I love my parents pero walang bigat ang sinasabi. What is love without honor?
What is love without honor? Come on, somebody. Sabi ko sa inyo eh. Minsan kasi mga kapatid, ang tingin ng mga young people, ako kasi mga 12 years old pa lang ako, 12 and a half, magto 13. Ang thinking natin, pag success, may college degree ka, successful. Pagka mayroon kang trabaho na maganda ang sweldo, successful. Kapag ka popular ka sa school, marami kang followers, successful. Maganda naman yan. Pero ang prosperity and longevity in life ay galing sa pagpaparangal at pagsunod natin at pagrespeto natin sa ating mga magulang. Honor your parents. Number 4, honor your boss and political leaders. Pagsamahin na natin yung boss at political leaders. Okay lang? Pasok tayo sa kwarto nyo. Dito sa mundo natin, nabuhay tayo na parang ang leadership, palakasan ng boses. Pag magaling mag-demand, pag mas malakas ang boses, leader na raw yun. Now, leadership is not being loud. Leadership is being effective. Okay, that's true leadership. Unfortunately, and I catch myself sometimes guilty about this as well. Sometimes yung mga government officials natin, mga boss natin, we don't give them genuine honor. Honor lang kapag nakaharap. Anya, sa totoo lang, nalulungkot ako sa mga nakikita ko minsan mga viral videos na sinusuntok nila yung traffic enforcer, sinasagasaan nila yung traffic enforcer, naka-uniforme, but they treat them with no respect. Sa totoo lang mga kapatid, okay, make sure na naka-record to ha. This is not a political statement. I just want to clarify. This is not a political statement. But, nalulungkot ako sa mga tao na walang respeto sa presidente natin, walang respeto sa mga government official natin. Boy, no. Now, let me just be clear. Hindi din po ako agree sa lahat ng polisiya ng gobyerno natin. Hindi rin po ako agree sa lahat ng sinasabi, desisyon ng ating gobyerno. But this agreement doesn't give us permission to be disrespectful. Okay? This agreement doesn't give us permission to be disrespectful. No matter how incompetent your leaders are, your boss, your mayor, your councilor, kahit gaano sila ka-incompetent, hindi tayo binibigyan ng lisensya para i-disrespect sila. In fact, we are commanded by God to honor them. We are commanded by God to pray for them. Nalulungkot ako sa mga taong pinagdadasal na mamatay ng presidente natin. Nalulungkot ako, again, this is not a political statement. Nalulungkot ako, si Donald Trump ngayon, may COVID-19. Nalulungkot ako pag nakikita ko sa mga comments na gusto nilang mamatay na si Donald Trump. That is the president of your country. You should be praying for them. Now, I'm not saying, agree ako sa lahat ng sinasabi ng presidente natin. Hindi ko sinasabing agree ako sa lahat ng desisyon niya. Maraming desisyon ng gobyernong ito na hindi ko rin gusto. Pero hindi yan binibigyan ako ng permission para i-disrespect sila. Kailangan ko silang lalo ngang dapat ipanalangin eh. Lalo nga dapat nating suportahan mga kapatid. Are you following what I'm saying here? Nasa kwarto na ba ako? Yung mga natutulog ba, nagising na? Pwede pumasok sa cabinet? Pasok tayo sa cabinet. Number 5, honor your spiritual leaders. Pastor, self-serving na yan ha. Porket spiritual leader ka, para sa iyo na yan ha. Look at this, Hebrews chapter 13 verse 17. Obey your spiritual leaders and do what they say. Their work is to watch over your souls, and they are accountable to God. Give them reason to do this with joy, not with sorrow. Dapat mga leaders ng church, dapat lagi silang masaya sa kanilang ginagawa. They love their job. They love what they do. Kaya ang sinasabi ni Pablo, ng writer ng Hebrews dito, irespeto nyo, sundin nyo ang mga leaders nyo para naman masiyahan sila. Para naman yung kanilang paglilingkod ay hindi punong-puno ng sorrow. Bakit? That would certainly not be for your benefit. In essence, mga kapatid, amen, dapat di ba, ang sinasabi rito, kailangan nating kumpara sa benefit natin, kumpara din naman sa ikaka-benefit ng lahat, okay. Hindi ko sinasabing tama ang ating leaders. Hindi ko sinasabing tama lagi ang ating gobyerno. Hindi ko po sinabi yun eh. What I'm trying to say is that, let's try our best to honor them. Okay? Walang masama na kung may mali ang leader natin, i-rebuke natin. Walang masama na kung may mali ang leader natin, sabihin natin. But this agreement is not a passage para tayo maging disrespectful. Pwede mo namang sabihin ng mali niya na hindi mo siya dinidisrespect eh.
Pwede mo naman sabihin sa kanyang mali ang desisyon ng pastor natin na hindi natin sila dinidisrespect. At least in my opinion. If your opinion ay hindi katulad ng opinion ko, I respect you. I honor you still. Right? What I'm trying to say is this. Ang mga church leaders natin, they work hard. They correct you, they admonish you, and they are over you. Nandiyan sila para tayo alagaan. Meron ho silang God-given mandate. Sama na po ako. Meron po kaming God-given mandate para mag-preside over you, mag-lead sa inyo, mag-direct sa inyo, mag-protect sa inyo, ipagparay kayo, alagaan kayo. Kaya nga si Pablo, nung pinadala niya si Epaphroditus sa Ephesians, ang sabi ng Philippians 2 verse 29, welcome him, si Epaphroditus, welcome him in the Lord's love with great joy. Church leader to eh. Ang sabi ni Pablo, okay, pupunta dyan si Epaphroditus ha, pero i-welcome nyo sila ng may pagmamahal. At i-welcome nyo sila na may great joy. Nakakalungkot minsan sa mga churches, hindi dito sa Gia Kamanaba to, sa ibang church siguro nangyayari, pero hindi rin ako sure. Okay? Dumating na yung leader nila, dumating na yung pastor nila, hindi man lang nagmano, hindi man lang pinansin, hindi man lang binigyan ng respeto. Sabi ni Paul dito, i-welcome nyo si Epaphroditus. Kung ako nire-respeto nyo, parang sinasabi ni Pablo, dapat ganun din ang gawin mo sa kanya. Give them the honor that people like him deserve. Church leader yan, they deserve to be of honor. I'm not saying they are perfect. We are not perfect. Hindi namin claim ever na tama lahat ng aming desisyon. Hindi po namin claim ever na lahat ng aming desisyon ay makakabuti para sa lahat at magugustuhan ng lahat. I'm not saying that we are perfect. But what I'm trying to say is that binigyan po kami ng responsibilidad ng Panginoon at ang mga leaders nyo, binigyan ng responsibilidad ng ating Panginoon. Kaya ang sinasabi ni Pablo, i-welcome nyo naman. Bigyan nyo naman ng pagmamahal, bigyan nyo naman ng respeto. Siya ang visionary nyo, i-value nyo naman. Value the visionary. Bigyan nyo naman ng konting respeto, i-appreciate, sundin, huwag isinson, mag-submit. Hallelujah, sinigit ko yun mag-support. Lagi nandiyan para tulungan sila. Amen. Remember them. Pag birthday nila, alalahanin. Hallelujah. Huwag kayong mag-alala, malayo pa birthday ko. Makakapag-ipon pa tayo. Whether we believe it or not, kahit ano pong antas ng ating spiritualidad, listen to me, lahat ng sheep, kailangan ng shepherd. Lahat tayo, sinabi ng Bible, di ba? Lahat tayo, sheep. And look at this. Kung lahat ng sheep kailangan ng shepherd, kaming mga shepherd, mga pastor leaders, link up group leader ninyo, mga head ng mga ministries natin, mga shepherd dyan eh. Tinutulungan nila tayong mapalapit sa Panginoon. Hindi naman masama ang kanilang intention, pero alam nyo, lalo ang mga pastor, ang trabaho niyan hindi 8 to 5. It's not even the job in the first place. It's a calling. Kaya nga pag may nagsasabi sa akin, Pastor, parang gusto ko rin po maging pastor. You don't know what you're talking about. Alam mo, pag may sinasabi sa akin, sinasabi nila minsan sa akin, Pastor, anong mapapayo mo sa aming gusto rin maging pastor? 2 salita lang. Lagi ko sinasabi, brace yourself. You want to be a pastor? Brace yourself. It's not going to be easy. Again, but I'm trying to say is this. Mas mataas man ang pinag-aralan natin sa pastor at leaders natin, mas marami man tayong experience, mas mataas man ang level ng ating spiritualidad compare sa mga leaders natin, at least, honor the position. They are the pastor eh. They are the leaders of the church. Kahit graduate ka sa Bible school, kahit mas marami pang degree ka sa thermometer, mas marami ka pang degree sa thermometer, we should honor them. Bakit? Walang blessing sa dishonor. Ang sabi ng Psalms 133, ang blessing dumadaloy mula sa ulunan hanggang sa laylayan ng damit ni Aaron. Mula sa ulo ni Aaron, sa beard, sa balbas ni Aaron, hanggang sa damit ni Aaron. Ibig sabihin ng anointing, vertical. Mula sa taas. Amen? And we should treat them with high regard. Parangalan natin. Pastor, alam mo, kaya ako umalis dyan sa church na yan? Kaya ako umalis dyan? Hindi na ako na-feed. Hindi na ako nakakakain. Or, ayaw mo lang kumain. Possible? Kasi, sometimes we feel like, mas matalino pa ako dyan eh. Mas magaling pa ako dyan eh. Mas may experience pa ako dyan eh. Mas matagal pa akong Kristyano kaysa dyan eh. Pride. And pride will not allow you to be appreciative. Amen? Sometimes we have to humble ourselves. Alam mo, may nagsabi sa akin, tawa lang, share ko lang, okay lang mag-share sa inyo. Nakita nyo naman na siguro ito sa comment section. Ang sabi nung isang nag-comment sa isang preaching ko, Pastor, your topic is not deep enough. Wow.
Ito ba't hindi? May nagsabi sa akin, Pastor, papakinggan lang kita pag nagbihis pastor ka. Sabi ko, ano ba dapat ang bihis pastor? Di ba yung bihis preference yan? So, kung ito ang preference ko, it doesn't mean it is sinful, right? Right? Amen? I mean, we should honor one another. Amen? And one day, pinapanalangin ko, dumating ang araw, linggo-linggo, naka-Amerikana tayo. Kung marami na akong pera, di ba? Why not? Pera natin yung pampensya pa lang eh. Anong gagawin natin? Right? What I'm trying to say is that we have to honor one another. Amen? Amen. Do you agree with me? Honor your spiritual leaders. Kaya ako lagi kong ginagaranti sa church natin, I'm trying my best, mga kapatid. I work so hard. Every time I stand here, I give this platform with high regard and high respect. Ang sermon ko, hindi mina-microwave ng Sabado ng gabi. I just want to assure you that. Pinagpe-pray ko yan, nire-research ko yan. Minsan nga, ini-edit ko pa last minute. Amen. Until maging clear enough to, na makita ko maging practical at maiintindihan ng tao. We work hard for this. And I know lahat ng pastors are doing the same thing. Pero alam nyo, nakakalungkot, ang research na rin nagsasabi sa atin, maraming pastor ngayon, they feel isolated. Maraming pastor ngayon, they feel unappreciated. Look at me. Eye to eye. Your pastors are people too. Ang mga pastor nyo, tao din, kumakain din yan. Ang mga pastors ninyo, may mga favorites din yan. Ang mga pastors natin, may mga hobbies din yan. Ginibap nila ang kanilang buhay. Amen? Para maglingkod sa ating Panginoon. And I agree. Amen? The church should honor the pastor and the pastor should honor as well the sheep that God has entrusted to them. But we are commanded by God to honor them. In fact, si Paul, mga kapatid, nilagay niya pa yan sa next level. 1 Timothy 5:17, sabi niya, double honor. Hindi lang isang honor eh. Double honor. Kumbaga, hindi lang isang medalya, dalawa to. Ang sabi ng 1 Timothy 5:17, let the elders who rule, let the shepherds, let the pastors who rule well. Kapag maganda trabaho, they should be considered worthy of double honor, especially those who labor in preaching and teaching. Your pastors. Kaya ako lagi sinasabi, feed those who feed you, support those who support you, pray for those who pray for you. Honor them. Do you agree with me? Honor God, honor your marriage. Honor your parents, honor your boss, your political leaders, and honor your spiritual leaders. And as I close, how can we honor them? Very quick. Honor them with words. Simple lang. Kapag may nakita ka, sa nanay mo yan, sa tatay mo yan, sa leader mo yan, sa spiritual leader, o sa government man yan, o kahit saan pa, pag may nakita kang dapat na i-appreciate, the minute you notice something na kailangan i-appreciate, tell them about it. Kung kailangan, pag nakita mo, nilalagay ng Lord, mag-thank you ka lang. Thank you being so early. Salamat sa idea na yan. Thank you for coming. I really appreciate that. Honor them with words. Number 2, honor them through listening. Pakinggan natin sila. Amen? Matuto tayong makinig sa kanila. Di ko alam kung nakapagtrabaho na kayo sa corporate world na umaating kayo, nakaka-attend na ba kayo mga board meeting na nakaka-board? Di ba, madalas yung mga meeting mga nakaka-board dyan eh. Minsan na may na-witness ako dati, nagtatrabaho pa ako, talaga intense, talaga sigawan sila. Kung ano-ano ng mga pinagsasabihin nila sa isa't isa, naging personal na sila, nagkaroon sila ng disagreement. And na-realize ko mga kapatid, that day, nung nakikinig ako sa kanila, kaya sila mayroong disagreement kasi feeling nila walang naikinig sa kanila. When you feel unheard, madalas doon tayo nag-iinit eh. Kaya pansinin nyo to, galit na galit ka sa PLDT pag di sila nagre-reply. Galit na galit ka sa Converge, sa mga internet, di kayo nagre-reply because you feel like nobody's hearing you. Nobody's listening to you. But Jesus listens to us. Our God always listens to us. And because He listens to us, we listen to other people as well. Naalala niyo yung dalawang bulag, mga kapatid, na humihingi sa Jesus, Son of David, have mercy on me! Walang naikinig sa kanila kahit isa. Ang sabi pa ng mga disciples, shh! Igay nyo! But they shouted even more, Jesus, Son of David, have mercy. And then Jesus, the creator of the universe, Jesus stopped. Jesus, ang daming trabaho nito. Jesus stopped and gave His attention to them. He listened to them. Sabi ng scripture, when Jesus heard them, He stopped. Jesus listens. Ang Diyos na ikinig sa bawat isa sa atin. Jesus pays attention to you. He appreciate the sick. He appreciate the lame. He appreciate the outcast.
Kami ni Jenny, mga kapatid, pag nag-aaway kami, and yes, nag-aaway kami. Minsan madalas, nag-aaway kami. Hindi ko alam kung minsan o madalas. Pero lahat naman siguro ng mag-asawa nag-argue. Alam mo, minsan pag galit si Jenny, at may sinasabi siya, sometimes, ang tendency ko pakinggan yung galit niya. At hindi ako nakikinig, bakit siya galit? It's not just about listening to her anger or his anger, but understanding why is she angry. Why? Listening. You honor the person by listening to them. Pakinggan ninyo. Don't just listen to the words, listen to the pain. Pakinggan natin anong pinaghuhugutan ito. Huwag lang natin pakinggan yung mga tao, agree tayo, kahit hindi tayo agree, pakinggan natin para makakita tayo ng perspective. Sometimes you have to stop everything or whatever you're doing and listen. Listen because you honor that person. Ang tunay na pagmamahal ipinapakita hindi sa mga scheduled na activity, kundi sa mga interruption. Are you willing to listen to them? Sabi nga ni Rick Warren, if you care, you will be aware. Do you care for that person? Be aware. We don't just listen para makapag-reply. Naalala niyo ba yung pag nag-aaway kayo minsan mag-asawa, yung nagsasalita pa lang siya, iniisip mo na sa isip mo kung ano i-reply mo. Sige, tuloy mo lang. Alam ko na sasagot ko. You are listening with an intent to reply, not with an intent to understand. We listen because we want to understand. It doesn't matter, mga kapatid. Amen? Kung ano education niya, anong political views niya, kailangan pakinggan natin. Sikapin natin sa tulong ng Panginoon na mapakinggan natin ang isa't isa. Huwag niyo silang tignan na napakababa. Don't look down on them. Look past their mistake. Look past their weaknesses. Look past their educational background. Honor them by listening. Honor them, number 3, with gifts. With gifts. When was the last time niregaluhan mo ang iyong parents? When was the last time na nagbigay tayo ng support and prayer sa mga leaders natin? When was the last time? You want to honor them? Honor them with your words. Honor them by listening to them. And number 3, honor them through giving gifts. Wala nag-amen dito sa sinasabi ko. Kasi ang appreciation, mas nararamdaman pag tangible. Tangible. Nahawakan. Merry Christmas, Tay. Merry Christmas, Nay. Nay, ito nga pala yung unang sweldo ko. Alam kong hindi to makakatumbas sa lahat ng effort na binigay mo sa akin mula nung bata pa ako, but I want to show to you how much I appreciate you. It's not the amount of money, it's the gesture that you are giving. Alam ko, Nay, mas mayaman ka pa sa akin, pero hindi ko to binibigay kasi gusto kitang payamanin, gusto kitang i-appreciate, kaya ko to binibigay. I want to honor you with my gifts. Alam ko, Nay, marami ka ng damit, pero allow me to honor you with my gifts. Pastor, alam kong pogi ka na, but allow me to honor you with my gifts. Yeah. Hallelujah. Amen. Why? Because we honor each other. Serve one another. Amen? Actually, when you don't support, actually, ito lang pananaw ko, no, when you don't give, alimbawa, your parents or your friends, you honor them, pero hindi ka nagbibigay. Para ka nagbalot ng regalo, pero hindi mo binigay. It's not tangible. Amen? That's why, if you really honor them, what is love without honor? What is love without honor? What is I love you without honor? We should honor them, treat them with high respect, and always remind them, Nay, Tay, Pastor, my link-up group leader, my ministry head, my teacher, my boss, I really appreciate you. Amen? I want to honor you with these things. I want to serve you. Amen? Because I believe that's what we are called to do. Lead in honor. Manguna tayo. Huwag tayong mag-antay ng iba na gawin muna. Gawin natin. Amen? We lead them with honor. Treat your parents with respect. Treat your friends with respect. Treat our government officials with respect. Greet them with high regards. Do you agree with me, mga kapatid? Actually, this message is intentional sapagkat October is Pastor's Appreciation Month. Okay, and this is the first Sunday of October. But I already talked to our staff and volunteers and I told them, ba't di natin baguhin? Hindi Pastor's Appreciation Month, kundi Leaders Appreciation Month. Let us appreciate all our leaders this month, mga kapatid. That's why, for the first time in the church history, magkakaroon ho tayo ng Leaders Appreciation Sunday. Leaders Appreciation Sunday. On October 18. October 18, that's the third Sunday, okay, of this month, we will have our Leaders Appreciation Sunday, which means
if you honor your leaders, even your parents, isama natin, kahit sino, basta head of the family, basta leader ninyo, head of the family, head of your teacher mo sa school, o kaya boss mo, o spiritual leaders mo, link up group leader mo, pastor mo, ang ating October 18 will be Leaders Appreciation Sunday kung saan lahat tayo magdadala tayo ng gift. Yung kaya natin. Magbibigay tayo ng appreciation through words. We will listen to our leaders, those people, because we want to acknowledge them. So Leaders Appreciation Sunday will be on October 18, mga kapatid, because we want to lead this generation in honor. Amen? I know some of you are thinking, Pastor, hindi ba self-serving yan? No. What I'm trying to say is that masyado lang tayo naging arrogant minsan. Na we feel like we deserve honor, pero we don't give honor. Arrogance has consequences. Si Joseph, nung siya'y nanaginip, ang kanyang panaginip, yung mga trigo yuyukod sa kanya. Ang kanyang panaginip, yung mga stars yuyukod sa kanya. Pero nung naging realidad, yung pangarap, yung dream na yun na nilagay ng Panginoon sa kanya, ano naging realidad? Siya ang nagbibigay ng pagkain sa entire nation of Israel. Hindi siya niyuyukuran. Nasa position siya ng pagsiserve. He is serving His country. Because that is what God wants us to do. Leadership is serving your people. Helping them, honoring them, encouraging them. Amen? Because we know, mga kapatid, this is what God wants for our church. Do you agree with me? I hope natulungan tayo ng Panginoon. Maraming natulungan ang Panginoon sa atin. But let me just clarify, let me just acknowledge that above all else, let's honor the Lord for everything that He has done. May ginawa bang mabuti ang Panginoon sa iyo? May ginawa bang kabutihan ang Panginoon sa ating buhay? Naging mabuti ba ang Panginoon sa ating buhay? I-honor natin ang ating mga magulang. I-honor natin ang Panginoon. I-honor natin ang ating mga leaders. Spiritual man, boss man natin, political leaders, we should honor them. We treat them with high respect, high regard. Appreciate them. Let them know they are loved. Let them know that they are important. Father, we thank you. Kasi alam namin, Panginoon, Ikaw ay kasama namin, nangungusap, nandiyan ka, Panginoon, para ang bawat isa sa amin ma-realize kung gaano kabuti ang iyong pangalan. Salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan sa amin. And allow our church to pause and realize, above all else, we want to let you know, Lord God, that we honor you with our life. We honor you with everything that is in us. Salamat, Panginoon, sapagkat alam namin na Ikaw lagi ay mabuting Diyos. Ikaw lagi ay nariyan para sa bawat isa sa amin. At bilang tugon, Panginoon, nais ka namin parangalan. We want to honor you. Lord, kung kami man sa napakaraming panahon ay hindi naging appreciative, hindi kami nagbigay ng parangal at papuri sa iyo, patawarin niyo kami, Panginoon. Kung kami man, Panginoon, ay naging disrespectful sa mga taong nakapaligid sa amin, patawarin mo kami, Panginoon, and allow us to be a better person, a better Christian, Panginoon. To do what you have called us to do. And to reflect a Christ-like life. Kasi alam namin, na tunay na ikaw lamang ang totoong makakapagpabago ng aming attitude, ng aming behavior. Hindi kami, hindi self-power, hindi willpower, kundi ang Holy Spirit. The power of the Holy Spirit can transform us. The power of the Holy Spirit can change us. You've turned us from mess to message, from test to testimony, and here we are, Lord God, continuously being sanctified. Kasi alam namin na ikaw ay totoong mabuti sa aming mga buhay. Marami pong salamat sapagkat alam namin na napakabuti mo. Wala kang katulad. Mga kapatid, pwede ba tayong tumayo? If you can, please stand up, mga kapatid. Hallelujah. Let's stand to our feet.